Ano-ano ang mga maiinit na paksa na tinalakay natin dito sa Expositors Edition bilang pagbabalik tanaw sa taong 2024? Ating titingnan ang top 5 sa mga theological issues na ito. Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ano ang top 5 theological issues na tinalakay natin dito sa Expositors Edition? Ano ang mga matututunan nating leksyon mula dito bilang paghahanda sa taong 2025? Number 5. Nakatanggap ng bashing ang Christian comedian na si Pastor Ruther Orquilla. May mga nagsabi pa na magpatawa ka na lang kesa maging pastor. Balikan natin ang aming naging interview kay Pastor Ruther Orquilla. Bakit ang hilig niyo pong magpatawa pag nagtuturo kayo? Matalas ang katotohanan. Akala nung iba, pag nakakatawa, bago mo i-drop yung truth bomb, no, yung mabigat na katotohanan, akala nila, pinapalambot mo yung katotohanan, wina-water down mo yung power ng truth. O Hindi. kino-compromise mo, Oo, ina-adulterate mo. oo, o sinusugarcoat mo. Hindi, hindi. Ito yung essence nung sinabi ni Dr. Seuss na when kids laugh more, they learn more. Here's how memory works, and this is an actual study. You take an event, mix it with emotions, it burns in your memory forever. So, emotions make you remember. They're the fuel that burns the memory from being in the temporary memory bank. It burns them into the permanent memory bank. Ngayon, hindi mo naman puwedeng laging papalungkutin o papaiyakin yung tao. Napapansin ko po yan, yung bigla para silang binuhusan ng malamig na tubig, yung pagkatapos nilang tumawa o habang tumatawa sila may sasabihin kang isang mabigat na truth. Bigla talaga silang natitigilan, napapaisip sila sa buhay nila. So, unlike na dire-diretso ka lang, tira ka lang ng tira kasi ang taas ng defense ng tao. So, ang lalakas ng suntok mo pero hindi bumabaon kasi nakataas yung kamay nila, eh. So, and humor is a very efficient way to lower the defenses of the listeners. Ako, ang naalala ko si Charles Spurgeon, yung Mm, tinatawag na the Prince of Preachers. Opo. At ang sabi niya, don't just throw seeds at people. Grind it into flour, bake it into bread, slice it, and it will not hurt if you put honey on it. At si Howard Hendricks, isa ring kilalang tagapagturo na sinabi, ang tawag nga sa kanya si Mr. Christian Education eh. At lahat tayo na mga mangangaral o karamihan sa atin na impact ng mga tao na natuto under his wings. Si Chuck Swindoll, si Chip Ingram, at iba pa. At sabi nitong si Howard Hendricks na pinapatawa yung mga tao para nakabuka ang bibig nila kapag sila sinubuan ng katotohanan. Sabi sa Bible yun, di ba? There is a time to laugh, a time to cry, a time to Mm, speak, and a time to be silent. May panahon talaga sa lahat ng bagay. Tama po. At naniniwala po ako na yung tawa galing sa Diyos po yung tawa. Binigay 'to ni Lord, given 'to sa lahat ng tao. Lahat ng culture tumatawa. Eh, ba't hindi na lang tayo magdala sa Lord ng tawa? Bakit 'pag yung komedyante na bastusan, pinagtitiisan yung tawanan, 'di ba? Pero 'pag yung Christian nagpatawa, dinidemonyo niyo, sasabihin niyo sa demon. Eh, akala nila 'pag nakakatawa, hindi seryoso, 'no? O hindi totoo. Okay, dahil nakakatawa, hindi totoo. Ang complexity ng humor ito, okay? You can Mhm. if it's too close to the truth, too close, if it's too real, it's offensive. If it's too far from reality, it's unrelatable. Tapos, the good humorists, the good comedians, they know where the line is that is not supposed to be crossed and they stay away from it. The reasonable ones, nandun ako, eh.
The reasonable ones. No, no, barely touches the line, no, to show the people there's a line. Okay? But we Okay? do not cross it. Okay? Now, the legends intentionally crosses the line To test the waters actually yan eh, Oo, para subukin. and get back o kaya brings the audience across the line and then gets back to safety. But very, very few people can do that. Ngayon yung sa akin naman, yung how do you reconcile comedy, ano, there's not a need for reconciliation actually because the two jive very well together. It's Totoo a yan. collaboration. When I am teaching something really serious, no, a heavy topic, no, I am able to use humor not to sugarcoat the message, but to lower the defenses before I drop the actual message. When you speak seriously, say something funny. Pag nagtiteach ako, nagamit ko yung humor. Pag nasa venue ako for comedy, nakakapag-plant ako ng word. So, nakuha niyo? So, walang Mhm. tapon kahit nasaan ako. Yung dalawang discipline ko nagagamit ko. Ngayon, yung ano, yung sinasabi na baka baka ang joke na lang ang matandaan, no? That sentiment po is valid and also it goes across the board all Christian disciplines and all Christian ministries. Halimbawa, sobrang hospitable mo na usher, ang ganda ng smile mo. Baka yung smile mo na lang ang matandaan sa sobrang ganda ng smile mo, 'di ba? Ang galing mong kumanta, baka yung kanta mo na lang ang matandaan. Ang galing ng multimedia, baka yung multimedia. Ang ganda ng simbahan, ang lambot ng upuan, ang lamig ng aircon, baka yung aircon na lang. It goes across the board, no? So, kaya po importante talaga na paulit-ulit, paulit-ulit, ang dulo talaga, everything zeroes in Jesus. Yung kasi useless yun lahat. Aba, napatawa ko kayo, napatawa, tapos na, tumawa lang tayo ng tumawa tapos nagpaalam na ako, eh, useless talaga. Ako tinuturo ko naman sa preaching, Pastor Ruther, sabi ko, yan talaga sinasabi, mas naalala yung joke kesa dun sa point ng sermon. Ang sabi ko, bakit hindi mo tiyakin na yung punchline ng joke may kinalaman sa point ng sermon? Para pag naalala nila yung punchline, maalala din nila yung point ng sermon. And when you think about it, halimbawa sabi ni Lord sa ano, hanggang hindi lang 'to sa Old Testament, hanggang New Testament, sabi ni Lord sa Matthew 22:32, "I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob." If Isaac means laughter and he is saying he is the God of Isaac, so what does that tell you? He is the God of laughter. Kaya po 'pag Kristiyano ka dapat namimili ka na ng tatawanan kasi sa Diyos galing yung tawa. Paul, "Let no unwholesome talk be found among you." And for the longest time, tayo na lang ng tayong mga Christian ang nagpapasensya at nag-a-adjust. Christian ka, pupunta ka sa may magko-comedy, mambabastos, hindi mo naman puwedeng magalit, 'di ba? So, tiis tayo ng tiis, sandali lang maraming magaling sa atin, ba't tayo nagtitiis? 'Di ba? Eh, di gumawa tayo ng malinis na glorifying sa Lord. Number 4, may mga nagtuturo na hindi na applicable ang lumang tipan sa ating kapanahunan, sa ating mga hintil na mananampalataya. At ang mga akma lamang sa atin sa bagong tipan ay ang mga sinulat ni Apostol Pablo. Balikan natin ang naging talakayan namin ni Dr. Erwin Amador. Sinasabi nila na hindi naman dapat tanggalin, sinasabi lang nila na para sa mga Hudyo. Subalit ang salita ng Diyos, Pastor Eric, diba, it was written to them, but it is also for us. Kumbaga, meron tayong matututunan both in the Old Testament and New Testament. Bagamat totoo naman, kuya, for example, the law, diba, ay talaga namang para sa mga Hudyo yan. Hindi naman talaga para sa mga Hentil o Gentile. It was not our covenant. Hindi naman talaga para sa atin, 'di ba? Subalit may mapupulot tayo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, 'di ba, na wala na tayong matututunan, lalong-lalo na sa Old Testament. 'Di ba? Eh wala na tayo diyang mapupulot at kasama na lang 'yan. Kumbaga kinikilala lang na kasama sa Bible pero wala tayong matututunan. Eh hindi po tama 'yon. Dahil dapat nating kilalanin na part yan ng scripture at meron tayong matututunan. Though it was not written to us, it was written also for us. Na kahit ang Old Testament, it points to salvation by grace,
alone, through faith alone, in Christ alone. Yes. Kitang-kita natin na ang Old Testament, lahat naman yan, sinabi naman ni Jesus Christ din naman yan, di ba? I think sa Luke, kung di ako nagkakamali, Luke 24, di ba, na ang mga kasulatan ay siya ang tinutukoy. Kumbaga, it all points to Him. The law, the prophets, and even sabi nga, the wisdom books or the poetry, ay lahat ay tumutukoy sa Kanya. Kumbaga, siya ang tinuturo. At ang sabi nga rito, no, nung sa Luke chapter 24, no, verse 44, pagkatapos ay sinabi niya ng Panginoon sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Basically, what he was saying is from Genesis to Malakay, ay may nasusulat tungkol sa kanya. Yan ay tumutukoy sa kanya, di ba? Siya yung katuparan nung mga patungkol sa kanya, sa Messiah na darating. At yan na nga ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi nga sa verse 16 ng 2 Timothy chapter 3, ang lahat ng kasulatan, no, take note, lahat ng kasulatan, Old Testament, New Testament, mula Genesis hanggang Revelation, ay kinasihan ng Diyos. Or sabi sa ESV, sa English, breathed out by God. Ang lahat ng kasulatan ay salita ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So malinaw doon na mula Genesis hanggang Revelation ay kapakipakinabang. Lahat ito kapakipakinabang sa atin, mapahudyo o mapahintil man o hindi hudyo. Ang nakakapagtaka lang, Pastor Eric, matanong ko lang, bakit kaya nila nasabi, di ba, na yung mga hindi lahat, di ba, ay kumbaga para sa atin, kumbaga para bang ang sinasabi, wala ka ng kapakinabangan diyan, lalo na sa Old Testament siguro, di ba? At ang kanilang tinutukoy lamang, parang ang gusto lang nilang palabasin ay yung mga sulat lamang ni Pablo. Yung may, kumbaga, yan lang ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Kumbaga, bakit kaya nila nasabi na ito lamang mga sulat ni Pablo ang dapat nating pagtuunan ng pansin? Hindi na rin kasi bago to. Noong palang 2nd century, ay may lumabas na the most infamous heretic in early Christianity. At sabi nga ay itong si Marcion, no, a 2nd century teacher. At itong si Marcion ay nagturo nga ng tinatawag na Marcionism. Marcion is best known for denying that the God of the Jewish scriptures, for Christians, that means the Old Testament, was the same as the God of Christian scriptures. Iba daw kasi yung ipinakilalang Diyos ng lumang tipan sa Diyos ng bagong tipan. Kasi daw malupit ang Sa Diyos Old ng Testament. lumang tipan at mapagmahal ang Diyos sa bagong tipan. At dahil po doon ay sinasabi niya na yung may influence ng Judaism sa New Testament, kaya it led him also to reject lahat ng Gospels except the Gospel of Luke, at tinanggal niya yung first 2 chapters at inedit pa niya yung kapag binabanggit na natupad ang Jewish scriptures, kasi ang sabi niya ay yun daw ay pagpapakita ng influence ng Judaism, at yun lamang daw sinulat ni Pablo, at actually 10 lang sa 13 sinulat ni Pablo yung pastoral epistles, yung 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, nireject din niya. At the rest of the New Testament ay hindi na para sa atin daw. Kaya kumbaga, nagkaroon siya ng sarili niyang listahan ng mga canon o ng mga aklat na sinasabing bahagi ng salita ng Diyos. So, his own scriptures were limited to one gospel, the Gospel of Luke, and 10 letters of Paul. At dahil doon, yung mga pananaw ni Marcion tungkol sa Diyos, tungkol kay Kristo, kasi
lumabas din dahil nga sabi rin ni Marcion, si Kristo raw appeared to be a man pero he's not a man. Mukhang tao, anyong tao pero hindi daw tao. Kaya ito daw Marcion's views about God, Christ, the canon of Scripture, and the relation between Judaism and Christianity prompted the early church fathers to clarify their positions on these issues. Ayan. Kaya siya na-declare din na heretic. Diba? Dahil lalong-lalo na pagpatungkol doon sa pagiging Diyos ng ating Panginoon at pagiging tao ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi very important doctrine. Diba? Sabi nga, essential doctrine, yung Christology, yung pagiging totoong Diyos ni Kristo at pagiging totoong tao ni Kristo. At itong pagsabi na applicable lamang sa atin, mga sinulat ni Pablo, sounds family, sabi nga natin. Sounds familiar. Hindi na bago, noon pa man may ganyan ng katuruan. Kaya totoo ang sinasabi ng Koheleth, di ba? O ni Solomon. Sabi nga, Ecclesiastes, that there is nothing new under the sun. Yan ay ikot-ikot lang. Sabi nga, umiikot lang. Yung mga lumang katuruan, yung mga dati ng mga hidwang katuruan, ay lumalabas lang ulit ngayon. Siguro different form, di ba? Hindi nila binabanggit si Marcion, pero nandun yung katuruan na yan. Siyempre, iba-iba na rin pananaw. Like yung Lord's Supper ay para lang daw sa mga Hudyo kasi nga connected sa Passover at sinama na rin nila. May iba naman na hindi naglo-Lord's Supper pero nagbabaptism. Pero yung sa mga ultra-dispensationalists, may iba naman, wala nang Lord's Supper, wala pang water baptism. Hindi na raw applicable. So yan po yung mga nagtuturo din na ang mga sinulat lang ni Pablo ang applicable sa atin. So in a sense, they repeated the error of Marcion. Bagamat tayo, di ba, Pastor Eric, alam natin, we agree na yung mga, for example, the law, di ba, yan, yung bawat salita dyan, hindi naman lahat yan ay kailangan mong gawin, i-apply, di ba? Subalit, again, yung principle na dapat nating makita na true sa panahon ng mga Hudyo at makikita natin na ganun pa rin naman yung karakter ng ating Panginoon. Sa ngayon, like holiness, hindi naman nagbago yung karakter ng ating Panginoon na pagiging holy niya sa mga Hudyo, lalo na nung kay Moses, panahon ni Moses, at maging hanggang sa panahon natin ngayon, hindi nagbago yung holiness ng ating Panginoon. Kailangan makita natin yung kabuuan ng salita ng Diyos at hindi lamang piliin. Kung susundin rin natin yung kanilang, sabi nga, train of thought nila, dapat si Pablo lang. Si Pablo nagko-quote, di ba? Alam natin yon, halos yung kanyang mga sinulat, punong-puno pa rin ng Old Testament yan. Dahil nga doon siya bihasa, 'di ba? Pharisee siya, master of the law. Sabi nga alam niya yung Old Testament. So papaano ngayon natin i-interpret, 'di ba? Yung kung si Pablo nga gumamit ng Old Testament para sa mga kausap niya sa mga hentil, bakit hindi natin tignan at pulutin, 'di ba? Kung ano yung mga kumbaga yung principle na madadala pa rin natin sa panahon natin ngayon. Makikita natin na it's a warning also for us. Kasi whether we like it or not, may mga pagkakataon na tayo namang mga hindi naniniwala sa hyper o ultra dispensationalism, we fall victim to the same practice. Mas binabasa natin, mas pinangangaral natin ang bagong tipan. Wag din tayo magturo lang. Yes. Sa mga hyper dispensationalist. Tingnan din natin, ganun din ba ang ating nagiging attitude towards the Old Testament. Number 3, all religions are paths to God. Yan ang naging pahayag ni Pope Francis. All religions are paths to God. Ang lahat ng relihiyon ay landas patungo sa Diyos. Balikan natin ang aming naging talakayan ni Pastor Michael Carino ng Grace for All Coalition. Itong idea na to na ang lahat ng religion ay patungo sa Diyos ay nag-uugat sa paniniwala na tinatawag na universalism o yung belief that
God will eventually save everyone. At nakaakma rin itong universalistic theology na to sa prevalent worldview ng society natin ngayon na tinatawag na pluralism, that all religions lead to God and all truths are essentially the same. So parang walang absolute truth na pinangahawakan, walang true or false. Everything is true but nothing is absolutely true. Kaya medyo nakakalungkot itong declaration ni Pope Francis, pero hindi rin nakakagulat kasi it has been around for a long time. Nagsimula yung proposal ng universalism dahil sa resistance sa idea ng impyerno, na kung saan hindi pwedeng ang Diyos ay mapagmahal pero may tinatapon siyang mga tao sa impyerno at walang hanggang kaparusahan ang mangyayari sa kanila. Pero makikita natin problema dito. Hindi to talaga makikita sa banal na kasulatan. The Bible does not support the idea of everybody will be saved, whether they like it or not, whether they believe in Jesus or not, or whether they recognize God or not. Yun ang problema sa universalism. At Pastor Mike, yung sinasabi ng iba na pag naniwala kang namatay si Kristo para sa lahat, para mo na rin daw sinabi na ligtas na lahat. Yun ang Hindi. kanilang kiniklaim. Hindi, not necessarily. Actually, that allegation or that claim is a false claim kasi merong condition for salvation. So, totoo na sinasabi ng Biblia na namatay si Jesus para sa lahat ng mga makasalanan. Namatay si Jesus para sa buong mundo. Christ is the Savior of the world, the Lamb who take away the sins of the world. However, there's a condition for us to benefit from the atonement. Para maranasan natin yung pagpapatawad ng mga kasalanan dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, kailangan nating tanggapin yung handog ng Diyos. There has to be a response to the gift of God, and that requirement is faith. Not good works, not our own righteousness, but a response of believing in the finished work of Christ on the cross. Yun, So, it's a conditional offer of salvation. So naniniwala tayo that salvation is exclusive upon the cross. Na ang Panginoong Jesus lang ang mediator between humanity and the Holy God, na wala nang ibang pangalan ang magiging daan ng ating kaligtasan. There's only one way to the Father, and that is Jesus Christ. And so we believe that na kung hindi ka nagtiwala sa Panginoong Jesus, if you are capable, if you are given the revelation of the gospel, you have the responsibility to respond to Jesus Christ. Pero yung mga hindi nakarinig, yon, only God knows. Pinapaubayan na natin sa Panginoon yung judgment nila at yung salvation nila. Makikita rin natin na ang isang argument ng universalism ay yung binabanggit nila, for example, na eternal fire or eternal punishment or eternal torment. Dinidebate nila na yung ibig sabihin ng word na eternal ay hindi pang habang buhay. Hindi siya talaga eternity na infinite. Ang accusation nila, sometimes daw, yung word na eternal o aionion sa Greek ay ibig sabihin ay long periods of time. Mahabang panahon pero hindi panghabang panahon. So parang sinasabi nila, either ang impyerno ay pansamantala or wala talagang impyerno, or ito na ang impyerno. So therefore, in the end, the universalists will claim that in the end, everyone will eventually return back to God. So God will remain, love will remain, goodness will remain, and the righteous will remain. So the wicked and hell and evil will be no more. Yan, yun yung kanilang mga arguments for universalism. Pero problema nga natin doon, Pastor Mike, kasi nga, we have to remember yung kakapusan din ng ating wika dahil we are time-bound creatures. Yes. Hindi nga abot ng pananaw natin yung ibig sabihin ng walang hanggan eh. Dahil alam lang natin, mahabang panahon at higit pa sa lifetime natin. Pero I think hindi naman nakangahulugan yun na talagang pansamantala lang ang sinasabing eternity in hell. Kasi kung ang eternity, ang panahon sa impyerno ay may katapusan o may limitasyon, edi ganun din sa eternal life na ginamit din yung same word
referring sa buhay, sa piling ng Diyos sa kabilang buhay. Actually, napakalakas ng mga biblical passages that talks about the distinction between the righteous and the wicked, the distinction between believers and those who rejected Jesus Christ, and the distinction between those whose names were written in the book of life and those whose names were not written in the book of life. Napakalakas ng exegetical forces ng mga passages na to, tsaka mga narratives na to, ano, na meron talagang mga tao na hindi nagsumampalataya sa Panginoong Hesus, and therefore sa bandang huli sila ay pinarusahan, hindi nakita ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, at sila ay tinapon sa lawa ng apoy. Whosoever believes in the Son of God has life, has eternal life. Whosoever rejects the Son of God does not have that life. Instead, the wrath of God remains in him. So this justice of God, this holiness of God, and this quote-unquote wrath of God and judgment of God against those who reject the gospel is very, very strong in the passages in the biblical narratives. So hindi talaga papasa yung universalist proposal na walang kaparusahan talaga. Lahat ay mahal ng Diyos at lahat malalangit. Yun yung ini-ignore nila, na mayroong kaparusahan sa kasalanan, mayroong nag-aantay na kawalang kaligtasan, ano? At saka may nag-aantay na final judgment in history. When they dismiss those things, they blur what sin means, they blur what love means, and they blur what justice means. Kasi nga, parang they are twisting the biblical passages and Christian theology to favor their perspective of universalism. Universalism ay devalues God's word, downplays God's holiness, and de-emphasizes the seriousness of sin. Yes. At dahil doon, nadi-discourage ang mga tao to evangelize. Delikado rin ito, no? Kasi it gives people the false assurance na kapag hindi mo sinuko ang buhay mo sa Panginoon at hindi mo sineryoso yung panawagan ng Diyos na magtiwala sa Panginoong Hesus upang mabayaran ang mga kasalanan mo at maligtas ka, people will have this false confidence na okay pala mahal para ng Diyos lahat at lahat pala malalangit na hindi naman pala mahalagang seryosohin ko ang Diyos o ang panawagan ng Diyos na talikuran ng mga kasalanan at magtiwala sa Panginoong Hesus. Ito palang universalism, Pastor Mike, paasa. Paasa. Oo nga. So parang, oo nga, no? Pinaasa ka pero wala pala. Para ka nabudol. Itong universalism, very attractive kasi, very appealing. Kaya I would understand where the Pope is coming from. Kasi it appeals to, mabait ang Diyos. O di lahat, pwede sa Diyos. Mapagmahal ang Diyos. Mapagmahal ang Diyos. Di lahat tanggap ng Diyos. Lahat ililigtas ng Diyos. Actually, it's also a dangerous portrayal of God, where they would seem to imply that God tolerates our sinfulness and is happy with all our wickedness and our unrighteousness. So hindi ganoon ang Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal siya, pero siya rin ay makatarungan. He upholds the law. He is a righteous judge na kailangan tapatan ng kaparusahan yung ating mga kasalanan. So that's the bad news. All of us are guilty. The bad news is all of us are bound for hell. Ang bad news lahat tayo ay mga hari at reyna ng sablay. Pero the good news is God made a way. This righteous judge, this holy judge, a God of justice, also made a way because He loved human beings. And that way is Jesus Christ. Whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Mali talaga yung universalism na, kahit di ka na dumaan kay Jesus, langit ka pa din. Hindi Kaya ang invitation talaga ng gospel is for all, for all sinners to come. Those who wanted to be forgiven, those who wanted to experience life, those who wanted to gain eternal life. They come to the cross. They come to Jesus Christ for forgiveness. Number 2, dahil sa naging desisyon ng United Methodist Church sa kanilang General Conference sa pagiging bukas sa LGBTQA community, sa same-sex union at sa ordination ng mga practicing homosexual, naglunsad
ang isang grupo ng mga Methodista dito sa Pilipinas na Autonomy Now na nagbunga nga ng Filipino Evangelical Methodist Church. Balikan po natin ang ating naging panayam kay Pastor Joey Umali, isang kilalang Methodist pastor, broadcaster at author ng maraming best-selling books. Itong Autonomy Now ay response ng mga leaders ng United Methodist Church dito sa Pilipinas, especially among lay people. Bilang tugon nga doon sa nangyari sa Amerika, sa tinatawag namin ang General Conference, na yan ay dinadaluhan ng mga representatives ng United Methodist Church sa Amerika, sa Africa, sa Europe, at sa Pilipinas. Kung saan doon ay binago ang napakahalagang provision doon sa tinatawag naming social principles. At doon ay binago ang isang very basic, fundamental na bagay sa aming faith. Ito ay yung definition ng marriage. Kasi dati, ang definition ng marriage sa aming social principles, ito ay pagsasama ng lalaki at babae sa isang sagrado at panghabang buhay na relasyon. Binago at ganito na ang definition ng marriage. Ito ay ang sagrado at panghabang buhay na relasyon ng lalaki at babae. So parehas-pare kasi dati. Pero ang idinagdag at ng dalawang tao na nagkasundo para magsama bilang mag-asawa. So yung two persons na yon, pwede yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Dati, hindi inaalaw, hindi tinatanggap bilang pastor, lalo na ordinahan bilang elder ng church, yung tinatawag na self-avowed practicing homosexuals. Self-avowed practicing Yes. homosexual. Yung bang lantaran, hindi na nililihim at merong karelasyon. Ibig sabihin, lalaki may karelasyon sa lalaki, babae may karelasyon sa babae. So hindi tinatanggap dati yan. Pero ngayon, tinatanggap na. Hindi na yan bawal. Hindi rin natin pwedeng tanggapin yon na mismo, isipin mo, pastor ka na ikaw ay pastor ng kawan, tapos ikaw ay practicing homosexual, tatanggapin ka bilang pastor, at ikaw ay iuordinahan bilang pastor. Ano ang ipinapangaral mo sa mga young people? Anong ipinapangaral mo sa mga teenagers na members ng church? Anong sinasabi nito? Di ba? Napakabigat na mga implikasyon yan, pastor. At meron ding mga pagluluwag, pastor, doon sa social principles na binago, pagluluwag sa abortion. Dati napakahigpit namin sa abortion, pero ngayon pag nagkasundo yung babae at yung kanyang doktor, pwede na niya ipa-abort yung bata sa kanyang sinapupunan. At yung pong dati ay kasama sa tinatawag namin chargeable offenses, yung ground para matanggal ang pastor sa pagkapastor. Opo. Ang isang dating ground na immorality, tinanggal na yon. Hindi na pwedeng maging ground sa pagtanggal sa pastor ang immoralidad. Humihiwalay lang kami sa UMC, ngunit mananatili kaming Metodista. In fact, kung tutuusin, yung UMC ang humiwalay sa Methodist doctrines and Methodist practices. Kasi binago nga nila yung mahabang panahon na itinatakda ng aming social principles sa issue ng sexuality at yung homosexuality, yung same-sex marriage, yun ang kanilang binago. Ang kasal ay sagradong pagsasama. Sagradong pagsasama ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. So you will now accept that that is a sacred union. Malinaw naman sa Biblia, di ba? Na ang kasal ay ang pagsasama ng lalaki at babae. Ang family ang strength ng church. That's right. Kung dito makompromiso pagdating sa family, ay apektado ang buong church. Sa aming pagtingin sa Autonomy Now, hindi na ito yung iglesia na pinagkatiwalaan namin. Ang solusyon ay talagang pumalas sa UMC, mag-stay as Methodist,
magtayo ng Autonomous Filipino Methodist Church. Hindi ang kultura ang dapat humubog sa salita ng Diyos o sa ating pagkakaunawa sa Yeah. salita ng Diyos, kundi ang salita ng Diyos ang uhuhubog sa ating Yes. kultura. Tama po. Hindi ang church ang magsasabi sa Bible kung anong dapat niya ituro. Ang Bible dapat magsabi sa church kung anong dapat niya ituro. Actually, minamahal namin ang mga LGBTQ+. Mahal po namin sila. At hindi namin sila itataboy. Kailangan nila ang ministry ng church. Pero dahil mahal namin sila, hindi namin sila iiwan kung saan sila naroon. Kailangang maibalik sila sa disenyo ng Diyos. So yun po yung pagbabagong gusto namin mangyari. Mabalik sila sa disenyo ng Diyos. Hindi ba ganyan din ang Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus, mahal niya tayo kahit tayo makasalanan. Pero hindi niya tayo iniiwan sa pagiging makasalanan. Binabago niya tayo. He will not condone us, He will Yes. change us. He will Di tayo change us. kukonsintihin, babaguhin tayo. Yes. Ang Diyos ay talagang Diyos ng pag-ibig. Pero yung mismong pag-ibig na yun ang dahilan, bakit niya tayo tinatransform? Bakit niya tayo binabago? Otherwise, kung yung puro pag-ibig lang, sige, kung anong gusto nyo, gawin nyo. Di ba? Hindi natin tinatanggap dahil lang sa hindi natin pwedeng gawin. Dahil wala tayong batas. So, isang question, paano kung may batas na? Gagawin natin? Pangalawa, whether yan ay may batas o walang batas, yan ay labag sa kautusan ng Diyos. Kaya kahit na hindi natin yan ginagawa, hindi natin dapat tanggapin. Because the fact na yan na ang nilalaman ng social principles ng United Methodist Church. Bilang kasama sa United Methodist Church, At United Methodist Church. Methodist Church, dapat na tanggapin natin yung paniniwala na yan kahit hindi mo pa ginagawa. Di ba? So, alam naman natin na hindi naman lahat ng legal ay moral eh. Di ba? Ang mas mahalaga sa atin yung moral. Yung sinasabi ngayon, sa panahon ngayon, relative ang morality, walang absolute morality. Pero hindi tayo naniniwala doon. Tayo naniniwala na ang morality ay anumang nakasalig sa salita ng Diyos, anumang bagay na itinuro at ginawa ng ating Panginoong Hesus, yun ang dapat pagbatayan natin na kung ano ang moral. Pag sinabi absolute, anumang kultura, anumang lugar, anumang panahon, constant yan. Yes. Absolute yan. Hindi maaaring baguhin yan. Subalit pag sinabing relative, ay panapanahon yan. Pwede magbago yan, depende sa takbo ng ihip ng hangin. Sinasabi ni John Wesley, yung may kinalaman sa ating pananampalataya, ay merong 4 na bagay dyan. Kasulatan, scripture, reason, Katwiran, reason, tradition, kaugalian, at personal experience. karanasan. So sabi ni John Wesley, yung 4 na yan ay meron niya, yan ay yung may kinalaman sa ating pananampalataya. Dapat yung 4 na yan, sinusuri mo yan sa 4 na yan. Pero hindi equal yung quadrilateral. Yung scripture, yung word of God, lagi siyang supreme. Ibig sabihin, dapat makakatulong lang yung katwiran, yung kasaysayan, at yung karanasan. Dapat makakatulong lang doon sa pagkaunawa mo sa salita ng Diyos. Pero hindi niya pwedeng baguhin kung ano yung salita ng Diyos. So kung yung 3 na yon, kahit na mas marami sila, yung 3 na yon ay labag doon sa salita ng Diyos, hindi dapat tanggapin ng isang tagasunod ni Jesus. To summarize, no? So yung kasulatan, karanasan, kasaysayan, at saka yung katwiran. Yes. Yun yung quadrilateral na kumbaga ay ito yung approach ng Wesleyan pagdating sa titawag na systematic theology sa faith and practice.
Yes, kung right. ano ang paniniwalaan at ano ang pamumuhay. Yes. Pero yung katwiran, yung karanasan, at yung kasaysayan ay it will only inform Yeah. our understanding ng kasulatan, pero hindi niya pwedeng laktawan o higitan ang Yes. itinuturo ng kasulatan. That's right. At Opo. hanggang ngayon, ipinagpipray pa rin namin, marubdob na ipinagpipray, na sana kami magkaisang lahat ng mga Metodista dito sa Pilipinas sa pangunguna ng aming mga bishops at mga leaders, sapagkat kung kami ay sama-samang titindig bilang isang autonomous church, ay hindi mangyayari itong ganitong paghiwa-hiwalay. Sapagkat Oo. tatayo kami bilang isa, katulad ng mga ibang mga United Methodist Churches sa Europe at sa Amerika, at sa Europe and Africa. Africa. Opo. Tumindig sila bilang isa, kaya sila'y lumabas na magkakasama. Yun din po ang hanggang ngayon ay pinagpipray namin. Mhm. Magkaisa sa layuning ito upang hindi lamang po doon sa issues on sexuality, kundi kami ay tumayo bilang autonomous church. Maranasan namin yung self-determination and self-governance that we Filipino Methodists will chart the future of the church. Number 1, ang pinakamainit na naging paksa ng Expositors Edition sa taong na ito, na umabot ng mga ilang episodes, ay ang naging issue sa ilang mga kilalang pastor tungkol sa kanilang katuruan na iba ang Diyos ng lumang tipan sa Diyos ng bagong tipan, na si Yahweh sa lumang tipan ay hindi ang tunay na Diyos, kundi mismong ang dyablo. At dahil dito, nagpalabas ng position paper ang Philippine Council of Evangelical Churches. Subalit, may mga hindi natuwa sa naging position paper ng PCEC sapagkat para sa kanila, malabnaw ito. Kulang sa sustansya sapagkat hindi tinawag na heretic o false teachers ang mga pastor na nagturo ng mga maling katuruan na ito. Balikan po natin ang ating naging panayam kay Dr. Jason Halig at Dr. Adrian Penamora ng Theological Commission ng PCEC. This is a very important issue, no, and very delicate, kasi this is not just involving a person outside the church, no. Madali sana kung medyo labas na ng ating simbahan at hindi natin kapatid sa Panginoon. And it's very easy for us to really label somebody as heretic, no? At isa po yan sa mga aming pinag-usapan, isa po yan sa aming mga pinagdiskusyonan na paano ba natin i-approach ang bagay na ito, you know? And but we have to approach it first and foremost bilang mga Kristiyano, no? Bilang kapatid sa Panginoon. We are trying to discuss a problem or an issue not from the outside, but from the inside. Kaya yung brotherly approach ay talaga pong binigyan namin ng pansin. So following the biblical principles of correcting a brother, then we had to reach out first and foremost sa concern, no? At yan po ay ginawa ng PCEC na bago kami mag-come up to a position paper that we will first discuss the matter with the very person concerned. Ayaw naman naming bigyan agad ng paghusga at sabihin agad na heretic. And so, we tried our very best to reach out and praise God dahil ang iba sa aming mga kasamahan ay nabigyan ng pagkakataon to dialogue with Him. Kaya binibigyan namin siya ng pagkakataon na, maayos, maaari namin siyang matulungan, if there are things that he needed help in terms of
Bible and theology, kasi hindi naman natin, alam naman natin na ang person concerned is not, a theologian himself. Kaya kailangan niya talaga ng tulong. And that's one of the responsibility that we have as sa Theology Commission, to help pastor, have a more theological sound when it comes to mga issues na medyo nahihirapan sila. Kaya we address it, as a brother sa kanya. I-reach out namin siya as a brother na maaaring nagkamali, at ngayon maaari naman niyang i-correct ang mga pagkakamali niya. Alam naman natin na napakadali kasing maghusga, at nangyayari yan lagi sa mga churches. Parang nagiging sanhi din ito ng mga lumalala yung conflict. So nung nalaman namin na ganito yung issue at kilala naman namin yung mga people involved. At hindi rin isang tao to, may iba pang mga Oo. nagtuturo nito. Oo, tama. So we really tried our best. We praise God na nagkaroon din ng dialogo sa mga people concerned, at iba rin yung nakakausap mo sila dahil nagkakaroon ka ng mas malawak na pagtingin din. Hindi lamang ito basta doktrina, but there are people na malalaman mo saan ba sila nang gagaling. But it will help pag nakausap mo rin at alam mo yung intention, and we believe yung intention ay napakahalaga. Nasabi ni Doc Jason na may honest inquiry na pananaw yung tao na involved. Kumbaga magkakaroon ka rin ng puso dito dahil alam naman natin we are people, we also want to treat he is a brother in Christ. Ang tagal natin siyang nakasama. Ang more than 40 years na siya'y nagtuturo, maraming na-bless sa kanya. At sa biglang ito, maybe if I will just hindi naman direct quote, but ang dating parang after many years na nagtuturo siya, nagkamali ng kaunti ng sabi nga honest theological inquiry, agad parang namabatak siya. Talagang sa pananaw niya ay masakit din itong pangyayari na ito. So we are also trying to reach out in a more gracious manner. Dahil sabi nga niya, he's in the process, in the middle of really sorting out this very thorny and difficult issues na nire-raise niya. Ba't daw sinabi lang erroneous? Bakit hindi na raw sinabing heretic? Bakit po ganun ang naging conclusion? Dahilan sa ayun nga nung sa aming pagkapanayam, ang kanyang perspektibo ay inaaral pa lamang niya ito ng hindi pa siya nagko-conclude doon sa issue na ito, bagamat unfortunately naging online na ito, naging nag-viral. Pinahayag niya na sa pulpito. Oo, pinahayag niya. But we're just coming from the perspective na nung sinasabi niya ito at para bang nasa gitna pa rin siya ng pagsasasat, pagsusuri, hindi pa siya ganun ka-form doon sa mga ideya na ito. Ay yung intention niya, it's not like the heresies of sabihin na natin si Marcion, we feel na nandito pa siya sa para bang nasa gitna pa nga siya ng pagsusuri na ito, and ako wala kaming doubt doon. At actually even now with some of the people involved na nagtuturo nung mali na yon, ay may continuing dialogue pa ang Theocom doon sa ibang mga nagtuturo na nag-viral din, na hanggang ngayon they are still trying to sort it out. So para bang ang statement namin ay nandun pa sa proseso na sila ay hindi pa fully molded yung kanilang position. They're still searching, at kami ay nandito reaching out. Position namin is an appeal to them, reasoning out, giving them the right biblical reasons na mali yung kanilang tinatahak. The position paper is not to condemn anyone as heretic, Hindi 'yun ang aming layunin. Kaya aming ipinapakita sa kanila ang pagkakamali, sa pananaw na kanilang iniisip patungkol sa paniniwalang Kristiyano.
Kaya mahalaga na abutin natin sila una sa lahat at bigyan ng benefit of the doubt na kami ay hindi humuhusga, so that they would open themselves, no, for discussion, dialogues, and address the issue. Pangalawa, also is to model sa mga kapwa rin nating manggagawa on how do we address issues like this, no? Paano ba? Outright ba nating hahatulan ang kapatid natin? Pag tayo nagkamali ba ng tinuturo natin, outright din ba tayo hahatulan? At yung pangatlo naman yung mga tao, binibigay din namin ang responsibilidad sa mga tao to decide on themselves. Ito ba'y heretiko? Ito ba'y mali, no? Ayaw naman naming i-spoon feed ang ating mga audience o yung ating mga followers sa PCEC na sabihin sa kanila, ito heretiko na, black and white na. You know, our people, they know that, and they are very intellectual enough to judge for them whether this is a plain error or just heretic, no? So sila ang magja-judge niyan. Mali talaga. Talagang mali. It's a serious error actually. Holiness and love cannot be separated. Ngunit, ang nangyari po dito sa maling katuruan, he was focusing on love without holiness. At ininterpret niya yung love being as a non-discriminatory, kailangan para bang sentimental, romantic kind of love. The fact that they claim themselves to be Christians and in the spirit of being brothers and sisters, meron tayong responsibilidad na ayusin, tulungan o ituwid ang mga kapatid natin sa Panginoon na nagtuturo ng salita ng Diyos. If we can offer an advice to him, of course, wag ituturo yung mga ganoon na hindi pa naman pala siya sigurado. Pangalawa, magkaroon tayo lahat, no? Tayo mga mangangaral ng humility to ask for assistance, for theological instructions from those who know. Dahil alam mo naman, hindi naman tayo pare-pareho ng specialization. But kung sino yung magaling sa ganitong specialization, alam nyo, yun yung aming gustong sabihin sa kanya, even with this statement, na sana makita niya through our arguments na nandito yung mga weaknesses ng yung tinuturo. Kung seseryosohin mo ito, maibabalik mo yung dati mong tamang tinuturo dahil he wasn't like this before. Hindi naman siya all throughout, hindi naman siya tatagal sa radio station na magtuturo ng ganyan. So I hope he will have accountability. Kung maaari pa namin siya makapanayam muli, we are open. Kaya nandito kami offering that grace, that opening, magpanayam tayo. Merong mali doon sa doktrina mo. We're not infallible ourselves, but sigurado kami dito sa paper na ito na yung sinabi naming erroneous ang teaching niya, erroneous talaga. Yung kanyang pagtuturo, he's denigrating the Old Testament. He's denigrating, binababa niya ang antas ng importansya ng lumang tipan, which is, kung iintindihin natin, ang ibig sabihin nun, that's a major error sa ating mga evangelicals without calling him a heretic. It is the responsibility of the researcher, of the scholar, of the theologian, or anybody, even a pastor like him, to go back and check yung kanyang pag-aaral. Ano ba ang mga na-miss niya? Ano ba yung mga bagay na kulang? No? Ano ba yung mga bagay na hindi niya nakita sa pag-aaral niya, na nakita ng iba? No? And that's what we are doing also here. So hindi lamang yan para sa kanya, kundi maging para sa amin, no? We don't want name calling sa totoo lang. But Yes. If it comes to that, maybe in the future, we don't know. If he will harden the position at talagang ipagdidepensahan niya, if he will defend it with his life, itong mga maling katuruan na ito, baka doon ng Theological Commission, we can even say na talagang he has gone to the other side, to the heretical side. Ano ang ating matututunan sa mga naging theological issues na ito? Dito po natin makikita ang kahalagahan na tayo po ay talagang magpahayag ng salita ng Diyos in all its simplicity, in all its practicality, in all
its authority. Nakikita po natin na kailangan natin to defend the faith, discern the times, and declare the truth. At nawa sa taong 2025, patuloy po tayong manindigan sa katotohanan. At nawa, patuloy po kayong sumubaybay sa Expositors Edition. Ako po, si Pastor Eric Cortez na bumabati sa inyo ng pinagpalang bagong taon at nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.